O mga kababayan, di ba nabutatan ni Senator Marcoleta etong si Risa Hontiveros mga kababayan? Doon sa kanyang galing-galingan na finorward lang ng kanyang staff mga kababayan na mayroon daw mga binaliktad na unanimous decision ang Korte Suprema. Ayun, nasupalpal ng Korte Suprema mga kababayan. Sinabing, mali ang pinagsasabi mo. Hindi unanimous yang pinagsasabi mo, yung isa mga kababayan. Ayun, napasorry mga kababayan. Pasorry-sorry, so Hontiveros. Ang sabi niya, tao lang! Nagkakamali, tao lang. Pero, at least daw mga kababayan, mayroon siyang tama na isa. Na mayroon daw unanimous decision ng Korte Suprema na nabaliktad unanimously. Yun pala mga kababayan yung pinagsasabi niya ay tungkol pala sa talong mga kababayan. Sino? Ang sabi ni Senator Marcoleta, paano hindi mababaliktad yan? Tungkol sa talong ang pinag-uusapan. GMO mga kababayan, genetically modified organism na talong. Bakit mo ikukumpara ito sa impeachment case ni VP Sara Duterte? Andito ba yung elementong hindi pagsunod sa due process? Yung elementong 1-year bar rule? At iba pang mga pang-aabuso mga kababayan na kung saan hindi nabigyan ng due process si VP Sara? Oh, makukumpara mo ba ang impeachment ni VP Sara sa talong mo, Hontiveros? Na pinagbasihan niya ng example mga kababayan na pagbaliktad ng Korte Suprema na unanimous. Orin niyo po ha. PT talong palang issue doon. Yung PT talong. Talong! Issue. Ang animal. Kung hindi na fact check ito si Hontiveros mga kababayan, no? Lulunukin lang yan ng mga kasamahan din niyang mga gunggong mga kababayan. Pinalakpakan pa si Virus. Ayun pala mga kababayan, fake news. Sinupalpal ng Korte Suprema. At yung example niyang isa, talong pa. Sige, pumasok ka. Akala yung pumasok. Kaya nga mga kababayan, ang example nito si Marcoleta, parang isdang pumasok sa trap etong si Hontiveros mga kababayan. Yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling yung trap ng isda mga kababayan, example niya ha, balisasa, trap ng isda. One way, nung pagpasok ng isda, hindi na makakalabas dahil mayroon ng mga natutulis na bagay. Pasok hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun eh. Yung parang pagpasok mo, pag mo, nakaano na yun. Kahit anong gawin mo doon, hindi ka na pwedeng lumabas. Parang pumasok sa trap. Kaya mo nangyari na yun. Sa kanyang pinagagawa. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Nakakahiya. Kung nangyari yan sa mga Duterte mga kababayan, pagtatawanan yan ng mainstream media. Pero ngayon, parang wala lang ang media. Sabi ni Virus, everybody makes mistake. Only human. Tapos, kung makapuna kayo, akala nyo kung sino silang mga mga kababayan? Mga mapuputi, papunta na sa paputi. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Palpak nun mga kababayan. Hindi yun unanimous. Kaya ako na inumag yun. Kasi alam nyo, natalakay natin. tatlong beses nagkabali-baligtad yun. At merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. Hindi unanimous. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, nahuli ka na ng balisasa, kahit ano pang gawin mo, magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sayo. Ang patiran mo niya ngayon, Sen, ay mabuti na rin niya yung umaamin na pagkakamali, at least na itatama. Ang sabi niya, tao lang. Hindi kasi... Anong naitama? Naitama yung kanyang pagkakamali, na umamin sa pagkakamali. Di mag-sorry siya. Bakit pinagpipilitan pa rin? Hanggang ngayon mga kababayan, pinagpipilitan pa rin na mali ang pag-archive. Mananatiling mali. Sa mga katwid, sa pag-amin mo ng tama ngayon. Nang mali. Papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na gano'n. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung tatlong karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa'yo ng korte, unconstitutional. Nako, yun lang pa. Dito lang talagang palagay ko bagsak ka na dyan. Pati kaluluwa mo, mawawala yun Pangalawa, void ab initio. Void ab initio. Dalawa na. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Violative of due process. Mag-EMR ka pa riyan? Meron pa. Gunggong lang ang mag-EMR niyan mga kababayan. Pang-apat. Sila gunggong. Immediately executory. Kaya nga, dito pala sa tatlong ito.
Patayin na eh. Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sa sinabi ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Sen Marcoleta. Opo. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin sa mga hinahanap ko eh. Meron sa statement eh. Mayroon pa siyang isa mga kababayan na pinoint out eh. Ito na yung sinasabi nating talong mga kababayan. Diyos ko. Meron sa statement ba dyan? Meron sa statement po. Ang sabi niya dito, meron pa rin daw siyang makikita, Sen eh. Nasaan na ba yun? ito, nasa page 3. Ayan. Page 3, ayan. Sa pagbiberipika mo yan, nalaman niyang marami. Marami? Marami, isa lang Po, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto ng pare-pareho at kalaunay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information mayroong sa binanggit eh, yung Ito yung pero sa isang Facebook post. yung isa Nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, Agri-biotech. Anong Agri-biotech. Kasi, yung mga biotech na ganyan mga kababayan, pwede yang ngayon, itong mga teknolohiya ngayon, ganito pa. Ikinabukasan, magbabago na naman yung teknolohiya yan sa agrikultura. Kaya pwedeng talaga mabaliktad mga kababayan. At sa kasong yan, tungkol doon sa talong. Anong kinalaman dyan? Bakit mo ikukumpara ang talong sa kaso ni BP Sara? Alam mo kung ano pinagtalunan dyan? Ito daw po yung international bills for the acquisition of pero agri-alpo. ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter? Subject matter. Yung BT talong. BP talong! Yung mga Talong! Long! Ang mahabang talong! Bioengineered. Kaya nga ang tanong, pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung tatlong karakter na... Ay nako, mema lang mga kababayan si Virus, mga kababayan Mema lang. Pati itong talong pinatulan. Base sa Korte Suprema, binaliktad ang desisyon sa talong. Kaya dapat ding mabaliktad ang desisyon ng Korte Suprema kay BP Sara na impeachment. Pinag-uusapan natin. Animal ka. Unconstitutional. Violative of due process. Wala naman due process. No. Ano ba due process ng talong? Binisyo, o pinag-uusapan lang talong. BT talong palang issue doon. Yung BT talong yan eh. Kasi nga, yung iba, teka, alam mo yung mga modified... Genetically modified na organism sa talong. GMO. Siyempre, yung mga judges niyan, mga kababayan, wala yung mga idea tungkol dyan sa mga GMO. Imalay mo, nung nag-motion sila dyan, mga kababayan, mayroong mga nagbago tungkol doon sa technical lang ba? Parang technicalities. Kaya nabaliktad. Hindi kagaya nitong kay BP Sara Duterte, mga kababayan, na wala talagang magbabago. Kahit pa'y mag-motion sila, mga kababayan, hindi na magbabago dahil tapos na nilang ginawa ang kanilang mga kabalastugan na hindi sila dumaan sa due process. Common sense. Common sense lang. Sige, example mo pa, ipilit mo pa, Risa, ang talong mo. Yung iba doon, ayaw kumain na. So, sabi niya gano'n, Ayaw kumain ng talong. Constitutional right namin ayaw kumain nun. Okay, so, sige, palagay mo, nandun ang unconstitutional. Di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Wala. Kaya sinasabi ko, Magkaiba. hindi akmang-akmala yung sinasabi niya. Pinipilit niya lang. Para yung Wag isang mong isda na ipilit. pumasok sa balisasa ni Ikaw ang pumasok dyan, tapos magpupumilit kang lumabas. Nelson. Opo. Talagang paikot-ikot. Pilit na pilit na lumalabas. Ulit-suling na yan, ulit-suling na. Yung balita Ihawin sana na. yun, Sen eh. Hindi ka makakalabas doon kahit anong gawin mo. Nung ilatag ko yun, Opo. dati pumasok siya. O sige. Kaya ngayon, wala Pumasok na kayong sa gagawin patubo. kung hindi pangangatwi. Ito na ang Mr. Bitag sa Senado, mga kababayan. Pero lang. Kung paano kayo makakalabas dyan, nasa sa inyo na yan. Sinundan ko na lang kasi ang kanilang kagustuhan sapagkat wala naman. Another topic na naman ito, mga kababayan. Di ba, ang unang motion ni Senator Marcoleta is motion to dismiss. Inalito ang mga hindi mga technical, mga kababayan, mga walang alam sa batas. Pumalag si Lacson, mga kababayan. Wala sa rules yan. Although, mga kababayan, inherent na sa kanila dahil para din silang korte At sila ang magde-decide na pwede talaga,
Kung gustuhin nila, pwede talaga nilang i-dismiss mga kababayan. Pero naging technical si Lacson, kaya naging motion to archive. Sige, sabi ng Marcoleta, sige, kung yan ang tatahimik na inyong mga budhi. Motion to archive. Anyway, malabo naman rin yan mga kababayan na mabuhay pa. Andyan na sa kabaong, o parang kaban na kabaong. So pumayag na lang sila mga kababayan para na-set aside na. Panay sa ating tuntunin yang motion to dismiss, hindi nila makita. Okay. Kesa naman sa makipag-away pa ako, na wala nga naman doon sa rules Tatagal na. ng Senate. Yun. Opo. Ngayon, kung ipapaliwanag ko yung prinsipyo ng residual power, baka hindi nila lalong maintindihan. Lalong-lalo na si Soto. Ito talagang dalawang tandem na ito mga kababayan. No? Pisot tandem, Ping at Soto. Ito may kalawang ng utak mga kababayan. Si Ping Lacson medyo okay pa pero itong si Soto talaga mga kababayan, beyond repair. At lalong humaba. Meron Kasi- pa gano'n. Ay, niyupay kayo, Sen, eh. Dapat hindi muna. Kaya nga, ayaw Sabi ko ni nga Karen Davila, pagbuhan ka, newcomer ka. paliwanag sa kanila. Opo. Baka gusto ko pa rin panatilihing neophyte ako eh. Ayun. Kasi sa tuntunin, Opo. yung neophyte, Neophyte pero magaling. palagi kang, by rule of thumb, pagka neophyte ka, 1 taong kang tahimik. Aba, sa Lower House ka. Ngayon unang araw pa lang mga kababayan, grabe na si Senator Marcoleta. Napabilib na ang buong Pilipinas. Opo, yan, Nakikinig ka lang, Opo, nag-aaral ka, mas marami yung pakikinig at pag-oobserba Opo. kesa Si Lito Lapid hanggang ngayon mga kababayan, 2 dekada na neophyte pa rin ang asta. ikaw ay humahalo na sa salitaan. Yes po, oo. Kasi 6 na oras mga kababayan, si Lito Lapid, 6 na segundo lang ang exposure sa Yung microphone. rule yan, Sen, eh. Di ba? unwritten rule yun. Opo, opo. Dahil nga naman dun sa kakailanganin mo yung maraming mga karanasan. Opo. Tsaka seniority rule ho yan, eh. Lalong-lalo na yung mga kasama mo naman talaga matagal na ron. So, Opo. mas maganda yung ikaw ay nag-observe, Opo. nag-aaral, makakatulong sa'yo para sa ganun. Kung nasa tamang panahon na ang pagsasalita mo, makaagapay ka naman doon sa kanilang kasanayan. Pwede ito mga kababayan, pagkatapos si Sara mga kababayan, di ba 2028, tatakbo si Sara. Kailangan natin yung mga kababayan, presidente na, ang susunod na presidente, yung matuwid. Pwede ito sa 2034, mga kababayan, after ni Sara Duterte. Para mag-continue talaga. Hindi kagaya ni Bangag mga kababayan na nabudol tayo. Wala palang, pinakitaan lang tayo ng windmill mga kababayan. Andun lang, hawak-hawak lang niya. Ngayon, pati electric fan, pati papel na windmill, walang nagawa. Pero ito si Senator Marcoleta, mayroon nang napatunayan. Pwede itong pangbato after kay VP Sara Duterte. Sayang nga mga kababayan, no? Bata pa si VP Inday, no? Kung pwede lang, kung maging presidente si VP Sara, baguhin na pwedeng tatakbo ng re-election unlimited ang isang presidente. Gaganda ang ating bansa mga kababayan kapag si Sara. Lalong-lalo na maganda ang tinatagoy ni VP Sara is good governance. Pero kung hindi, ang susunod kay Sara, sana ito si Marcoleta. Tama po naman yun. Kaya kung gusto ko sanang ipaliwanag yung residual power, Residual power. Opo. na ang ibig sabihin nun, kahit na inallocate mo lahat ang mga powers sa lahat ng mga bahagi ng ahensya ng gobyerno, palaging merong natitira. Kaya residual. Nakaugnay ng na inherent sa iyo yun. Okay. Hindi yan naiintindihan nila Soto at Lacson. Kaya ayaw nila na motion to dismiss mga kababayan. Kaya sinabi ko sa kanila ganito. Opo. Oo nga, wala sa ating rules. Kaya lang baka hindi nila masyadong masakyan ng residual power. Hindi talaga. Ano ba yan si Soto at saka si Lacson? Lalong-lalo yun na si Juan Bull. Sa atin kasi ako nakatoka yung gawain na sinabi ng Korte Suprema. Opo. Immediately executory. Tama po. Sino ka kung mag-execute nun? Wala namang Sila. ibang utusan, kundi kayo lang. Alam nga naman yung bastonero sa palengke ang mag-execute nun. Oho. Ay, nako. Yun nga mga kababayan. Pero at least, natuldo ka na. Natuldo ka na nga ba? Pero parang tuldok na rin yun mga kababayan. Yung pag-archive, pagkahon, paglagay sa kabaong ng impeachment ni VP Sara. At malaki po ang naging parte ng Senator Marcoleta. Kudos sa inyo, Senator. Kudos. So, anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.